Isang maling daan pwedeng magdulot ng malaking kapahamakan. Na-stuck kami sa mismong rilis ng tren. At hindi pa doon nagtatapos. Iniwan ang camper van sa mainland para tumawid sa isang isla. Masisira ba ang camper van? Worth it ba ang pagtawid ng isla? O baka naman habang naliligo ka sa isang talon, merong biglang magparamdam sa'yo? May natapakan kaya tado kanina eh. Kahit anong pindot ko, nung camera ko, pictures, video, ayaw gumana. Nagloloko rin camera mo? Oo, naka-play ka pero hindi gumagalaw yung video mo. Yan ang mga dapat yung abangan. Wala nang sasarap pa na masaksihan mo ang pagsikat ng araw. Senyales na may bagong simula. Tunog ng alon lang ang maririnig mo. Malamig na simoy ng hangin at mainit na kape sa kamay. Kapag dito sa tabing dagat, parang humihinto sandali ang mundo ko. Pero ito yung mga momentong gustong-gusto ko. And welcome back to another Van Life episode. Eh, bouncy, let's go. Papaalam na tayo sa Karamoan. Maaga pa lang, kailangan na nating sumibat. Dapat pala, meron ako ditong salida ba? Sige, wala lang. Inabuelo ka, tulak kailangan? Hindi, buwelo ako. Buwelo ako. Oh, I wonder now, just where did we go wrong? But if I lose you now, then what's the point? Dito na naman tayo. Tulak! Tulak! Okay, lumubog na naman tayo. Suki tayo ng lubugan. Ay, konting ano lang to. Hindi naman siya lubog. Okay, game. In 1, 2, 3. What on? Let's go! Ang hirap ng hindi 4x4. Oh, hindi rin 4x4 yung sa kanya eh. Hop! Ang isa nating kasama, lumubog din. Akala ko ipapasok mo lang. Diretso ka. Okay, susubukang hilahin ni Lakbay ang Ford Ranger. Meron, may tali siya. Daig ng isang K-Truck na 4x4. Ang mga pickup na malalaki na 4x2. Kailangan na mag-upgrade. Kailangan 4x4. Kailangan talaga. O, susubukan natin kung kakayaning hilahin. O, bilang daw. O, teka lang, Bray! Wait lang. Bibilang tayo. May crabs na, kuya. At dahil malaki ang sasakyan, kailangan namin itong pagtulong-tulungan para maiahon to sa pagkalubog. Nakamoy na. Bilang ano? Bray, wait lang, Bray! Unforgettable experience. Tulong-tulong ng lahat, pati ang mga lokal na iangat na. Ano pangalan nila? Si Bongkan? Tungkan, Ponky. Si Ponky. Hinila ni Lakbay. At yan po ang mga kaganapan. Marami ang naging saksi. I-interview po natin ng isang lokal dito na naging saksi ng lahat. Merong isang ranger na nabalahaw dito sa Karamoan, malapit sa isla ng Karamoan. Karamoa. Along the way na tayo nagagahan. Pero bago tayo pumunta ng Ragay, ay dinaanan muna natin ang isang simbahan. 16th century, di ba? Last episode mga first timers ay may pinuntahan tayo na ruin na simbahan na founded ng 1750s nung 17th century. Ito naman ay simbahan naman na itinayo noong 16th century. Sa puso ng Karamoan matatagpuan ang makasaysayang simbahan ni Saint Michael the Archangel.
Isa sa mga pinakamatanda at pinakaimportanteng simbahan sa lugar. Itinatag ito noong 1619 ng mga Fransyanong misyonero. Nagsisimbolo ito ng pananampalataya, pag-asa, at pagkakaisa ng mga tao dito sa Karamuan. Ang simbahan ay gawa sa adobe, luwad, at pulang ladrilyo. Nananatiling matatag ang simbahan sa kabila ng mga bagyo, lindol, at sa paglipas na rin ng mga panahon. Kaya hanggang ngayon ay patuloy nitong tinatanggap ang mga deboto dito, pati na rin yung mga biyahero at turistang nais masilayan ng kagandahan at kasaysayan nito. Higit pa sa isang simbahan, ang St. Michael the Archangel Church ay buhay na saksi sa mayamang kultura, kasaysayan, at matibay na pananampalataya ng bayan ng Karamuan. Pabalik ng bayan ng Tigaon, meron muna kaming hinintuan. Okay, update. Nasa barangay Adyangao tayo ngayon. Parang 2 oras na tayo bumabiyahe. Mula doon sa Karamuan, pabalik ng Tiagon, Camarines Sur. Ngayon, huminto muna tayo ulit dito sa tulay na to kasi 6 years ago ay napuntahan natin ito mga first timers. Kung babalikan nyo, actually hindi ko matandaan, basta Bicol expedition namin dati yon, na isa to sa mga pinuntahan namin dati, at ngayon ay babalikan ulit natin. Sa sobrang dami na napuntahan natin, aminado talaga ako, minsan nahihirapan talaga akong alalahanin. Ultimo, ang lugar na ito ay hindi ko na matandaan na napuntahan ko na pala ito dati. Naalala ko na itong lugar na to. Magandang hapon po. Huling punta ko dito, meron ako na experience. Pero siguro ngayon ikikwento ko na kasi may experience na ng iba. Ayan. Ha? Naglolo ko rin camera mo? Oo. Camera, yung GoPro ko nga. Hindi ko magana sa taas eh. Kaya ito dala ko malaki. 3 beses namatay. Sabi ko sa'yo eh. May natapakan kaya tado kanina eh. Ang maliit na falls na to ay matatagpuan sa barangay Adyangao, sa ilalim ng tulay. Kilala ang lugar na to ng mga lokal. Pero ultimo, ang mga lokal ay hindi rin masyadong dumadayo sa lugar na ito. Siguro yung ano dito, ambassador ng DJI kasi mga GoPro nagloloko pag dito. So nandito tayo sa abandonadong falls na kung tawagin ay Agadian Falls. At dito natin matutunghayan at kasaksihan kung inyong naririnig ang dalisdis ng tubig. Ay talagang tila kakaiba dahil sa dako pa roon. Parang wala namang tubig. Pero kung inyong naririnig, tila ba may diwatang umaawit na nagsasabing, pag GoPro ka, talo ka. Pero sana hindi siya galit sa Canon, no, na camera. So ano mga bro, na-experience nyo kung ano yung na-experience ko dati? 6 years ago, dito sa... Actually maganda siya eh. Pero kung lalagyan natin ng kwentong medyo kakaiba, ikikwento ko na. 6 years ago, pumunta na kami dito dati. Nagvo-vlog kami dyan. O, sabi po magkikwento lang ako. Total, pinaramdam mo naman sa mga kasama ko eh. Dati, nagvo-vlog kami dyan. Kahit anong pindot ko, nung camera ko, pictures, video, ayaw gumana. As in, nagpi-freeze lang yung camera ko. And then sabi nung kaibigan natin si Mosi, ito, ayang sabi niya, ako na. Sabi niya, ako na ang kukuha sa'yo. Yung pala hindi niya sinasabi, may nakikita siya. Eh ako naman wala naman ako nakita ng time na yun. Tapos ayun, pagkaalis namin dito bro, camera ko gumagana dun. Pero dito hindi. Dito hindi. Pares kayo ni J. Bray. Kay J. Brian experience Pares na nga GoPro, hindi ko alam bakit ganun. ay baka nga maka DJ ayun. Oh, DJ ambassador yung ano, yung mumu. Gustuhin man mag-vlog ng ating kaibigan, hindi niya magawa. Ayan, nasa likod. Ay, ayan oh, naghang oh. Oh, naka-play ka pero hindi gumagalaw yung video mo. Ilang beses nangyari yan? 3. Oh, ngayon naniniwala ka rin sa kwento. Bababa lang tayo dito. Pero minabuti ko na rin yung lumapit dun sa talon. Mahirap bumaba. Sabi po, bibidyo lang Diyan, dito sa loob na yan, naligo kami dyan dati. Pumunta kami dun sa dulo. Ayoko na magtuturo, pero napakaganda, di ba? Yun nga yung kwento ko dyan. Ngayon, experience nila.
Naniniwala na bro si J-Bride, oh. Backup yan bro, backup footage yan. Para meron sila kung sakali. Ito na yung chance namin makapaglublub at makapagbandaw. Kasi ilang araw tayo sa tabing dagat. Ako, prinsesa ng DJI. Ano namang eksena mo dyan? Sa bahay, sa mga garden, yung mga nakakaangat-angat Oo. garden noon. Ah. Nakakarabaw grass yung ano nila, Bermuda grass. So, ganyan. May ganyan sila sa altar. May altar sila sa garden. Pagka dumalo ka sa bahay nila, pagsisilbahan ka ng juice tsaka ano, yung putok. Natin ape. Tang yata yun. Minsan yung ano, cool aid pag may kamag-anak na OFW. Cool aid titim. Kool-Aid, no? Galing ibang bansa. Oh, meron kayo natutunan na kapag ang sinerve sa inyo ay, kunwari pumunta kayo sa isang bahay at ang sinerve sa inyo ay Kool-Aid, may kamag-anak kayo sa ibang bansa. Pagtang, lahat yan mga clan nila dito lang sa Pilipinas. According to K-Camp. Okay, okay, maliligo na tayo. Ayokong pumunta doon. Okay na ako dito. Gagawin na naman natin ay mag-freshen up kasi nga ilang araw tayong nasa tabing dagat. Yung tubig na pinangbabanlaw namin, pagkatapos namin maligo sa dagat, ay medyo maalat din. Sabihin natin yung word na hayok kaming madampian ng talagang freshwater ba. Saan kayo nakakita ng falls na medyo maalat-alat yung tubig dahil sa amin? Dali. Kayo na. Who's your mommy? Who's your mommy? Hoy, yung mga bata na doon. Hindi na kami maliligo sa ano. Ito na yung ligo namin. Kung sakali mang puntahan nyo ito, Adjangao Falls, wala namang masama kung tayo ay magtatabi-tabi pool. Sa Bicol, ang tabi-tabi po, tabi-apo. Pagkatapos namin makabalik ng Tigaon, kinabukasan, ay kailangan na rin namin magpaalam sa pamilya ni Kuya Jun. Mahigit 1 linggo rin tayong nakituloy dito. Sa iyo Kuya Jun at sa iyong buong pamilya, maraming salamat po. Hanggang sa muli po natin pagkikita. Mula dito sa Tigaon, Camarines Sur ay babiyahe ulit tayo ng 2 oras pabalik. Sa Ragay naman tayo pupunta. Parte pa rin yun ng Camarines Sur. Kailangan ko lang i-summarize lahat ng mga nangyari dito dahil lahat ng audio ng GoPro ko papunta doon ay wala. Wala tayong audio kaya ikikwento ko na lang muna sa inyo. Kahit na medyo mahal pa rin ang gasolina dito sa Bicol Region, pa-full tank tayo. Pagdating namin sa mismong bayan ng Ragay, sa looban tayo. Basta maraming nyog, nag-iiba agad ang mood. Tumawid sa release ng tren. At dahil mababa ang ating camper van, sumabit ang ilalim. Sayad na sayad ang ilalim pero naiahaw naman dahil sa tulong ng mga kaibigan natin. Check natin ang ilalim, mayupi, pero hindi naman butas. Buti na lang. Pagdating natin sa dulo, kailangan nating iwan ang ating camper van dito dahil sasakay tayo sa isang bangka at pupunta tayo ng isla. Okay, nakalabas na tayo sa sobrang lawak na mangrove farm. Ngayon ay approaching na tayo sa mismong karagatan ng Ragay. Kung tawagin, Ragay Road. Tatawinin natin yun in 30 minutes hanggang sa marating na natin yung isla na tutuloy natin sa loob na 3 araw at 2 gabi. May mga maliliit tayong mga isla nakikita dito. At yung isla na sobrang liit. Tapos mayroong mga naninirahan ng mga lokal. Yan ang tinatawag na may sarili kang mundo. Pagkatapos ng kulang-kulang 30 minutes, ay narating na natin ang isla. O yan, dito na tayo. Yan yung mismo bro, yung kubo. Diyan tayo. Oh my goodness. Ang ganda. So bro, itong pinunta natin, isla talaga to? Oh, isla to. Hiwalay ito sa ano? Sa isang malaking isla to. Island gaming tayo mga first timers. Solid. Mamumuhay tayo sa isla sa loob ng 3 araw at 2 gabi.
Yung mga mangroves. Maraming sumasalubong sa atin dito ng mga bantay natin mamayang gabi. 3 days, 2 nights. Tingnan natin. Maninirahan tayo sa isang isla. Isa sa mga isla dito sa Saragay. Solid. Ito si Mossy, ang kaibigan natin na nagmamay-ari ng property na ito. Inibitahan niya tayo dito para ma-experience natin ang pamumuhay sa isang fishing farm. At sa mga lugar kasi na ganito kami nakakakuha ng katahimikan, lalo na kapag kami ay nag-e-edit na ng mga vlogs na pinapanood ninyo. Ang mga ganitong kaganapan sa biyahe natin habang iniikot natin ang Pilipinas, hindi natin yan palalagpasin. May mga pagkakataon na bibitaw tayo sa Manibela. Iiwan natin ang ating camper van kung saan. Sasakay tayo ng bangka o kung ano man. Pupunta sa isang lugar. Tent lang ang dala. Simpleng lutuan. Simpleng galawan. Gagawin natin yun at hindi natin yung palalagpasin. Ang goal kasi namin sa pag-iikot na to ay hindi lang para mag-vlog o hindi lang para mag-promote ng mga gagandang lugar. Meron pang mas malalim na dahilan. Ang hanapin ang mas malalim na dahilan ng magandang buhay. Ang malalim na totoong meaning ng buhay. Yung makuha mo yung malalim na meaning ng kung bakit ka busy sa mga bagay-bagay. Mukhang napagod ang lahat Alas 7 na ng umaga, tulog pa rin ang ating mga kasama. O sadyang na-relax lang talaga sila sa lugar natin. Umulan kahapon. Uy, naiwan ka pala yung camera ko dito. Buti hindi umulan ulit. Hindi, wala to. Goodbye to. Kapag may nasira, yung ibig sabihin, may upgrade na mangyayari. Pero wag daw. Gastos yun. Good morning sa inyo lahat, mga first timers. Napakasarap na tulog. Napakasarap na gising. Kahit na gumising tayong okay, pag gising natin, may stiff neck na ako. Sana mawala. Lagyan ko talaga mamaya ng ointment. Tapos kulay check tayo. Yan. Buhay pinyo, sunog na. Diyos ko, nasa south pa lang tayo ng Philippine loop natin dito sa Luzon. Ganito na Pag uwi talaga, sigurado talaga. Isa akong anino sa inyong paningin. Welcome dito sa Mossy Fishing Lake. Isa itong property na ating kaibigan na si Mossy Ernest Mossman. Matagal na nating kaibigan yan. Siya ay tubong Bicol talaga. Dito siya lumaki. At nagkakilala kami sa Marikina na. Isa siyang first timer tulad nyo na matagal na naming kaibigan niya. Nagkakilala. After 3 years na kami nagkita ulit dahil sa kabisihan ng buhay. At nung 3 years na hindi kami nagkikita, marami na nangyari sa kanya kasama ang kanyang fishing lake na ito. So dito sa fishing lake niya ito yung isa sa mga lugar na inuuwi-uwian niya dito sa Bicol para i-check dahil itong fishing lake na to ay may laman to. Nag-aalaga siya ng mga hipon, sugpo, crabs at mga bangus. Sama-sama dito yan sa malawak na to na lake. At harvest season niya ngayon. Sinama na rin niya tayo para i-check yung kanyang fishing lake. Maglalagay lang ako ng ointment dito. Pumasel para mawala. Ayoko maging Robocop sa biyahe. So kailangan namin mamayang lumabas sa bayan ulit, magbabangka ulit tayo gamit yung bangkang yan. Hindi lang tayo makaalis agad kasi nga low tide pero itong area na to pag high tide, syempre high tide may tubig to. Baga parang itong area na to ay swimming tayo mamaya dito hanggang dito yata itong area na to. So mag-aantay lang tayo ng pagtaas ng tubig para tayo ay makabalik ulit ng bayan. Kasi nga meron tayong mga asikasuhin. Siyempre malayo tayo sa pamilya natin. May pangangailangan tayo at may mga responsibilidad tayo na iniwan. So siyempre kahit na nasa biyahe tayo, kailangan kong asikasuhin yung mga
pangangailangan ng pamilya ko sa Bulacan, mga alam mo na, mga bills namin, plus syempre lahat na yun, food namin doon, kung ano pa, isa sa mga obligasyon ko na kailangan gampanan on time kasi nga wala ako sa bahay. So tawid ulit tayo para kasi kasuhin ang mga yun at mamili ng mga kung ano-ano pa yung mga kakailangan namin. So magandang umaga sa inyo lahat mula dito sa Mossy Fishing Lake. Alright. Saan ba siya? Sige. Saan ba si Seth? Nasa ano siya, sa Palo Leyte. Palo. Sa unahan, mga isang oras pagkatawid natin ng San Juanico Bridge. Ako muna ay maliligo habang nagluluto ng tanghalian. Para pagkatapos maligo, pagkatapos mananghalian, back to edit na ako. Masama kasi ang aking pakiramdam. Tawag dito, parang sinisipon ako. Tapos gas-gas yung lalamunan ko kaya medyo wala tayo sa mood mag-edit, pero mag-chill muna ako dito. Sakaling mamaya gumanda-ganda yung panahon, gumanda-ganda yung pakiramdam natin pagkatapos nating maligo dito, tapos mag-lunch tayo ng masarap, ayun, back to edit tayo. Pero alam niyo yun, matagal nating pinaghandaan ito. Tapos yung excitement ko nandun. Kasi minsan talaga yung nakatawa ako mag-vlog. Pero pagdating sa editing, parang minsan gusto ko magpahinga. Kaya ganyan. Kumbaga, sa madaling salita, inaagaw yung oras ko na dapat nag-edit ako ng pagpapahinga. Pero minsan sumusobra yung pahinga ko kasi sobrang ganda ng lugar eh. Ganyan lugar ba? Di ba? Mag-edit ko ba sa ganyan? Pero syempre, hindi ko kayo pababayaan. Pag pinabayaan ko yung editing, parang pinabayaan ko na kayo kasi wala kayong mapapanood, di ba? Anong deliver ang dumating, mahal? Drone? Dumating na? Kontakin ko sila, pabuksan ko. Dumating na yung isa natin pang drone. Let's go! Ito yung pinunta natin kanina mga first timers, kaninang umaga na walang tubig. Ngayon may tubig na siya. So lulub-lub-lub lang tayo dito. Lulub-lub-lub-lub. At para sa ating tanghalian, magluluto tayo ng sinigang na baboy. Official Philippine looper, lutuer, cooker, mahal. Lutuer? Ah, luto. So nagpaano namin kay kuya, nagpa-apoy ba ng ganyan. Nakalimutan namin na meron pala kaming dalang gasolito. Pero since nasindihan naman na at alam naman natin yan na kapag luto sa kahoy talaga, iba talaga yung aroma o iba talaga yung lasa ng mga niluluto, mapa-ulam, mapa-kanin, alam natin yan. Kung hindi mo pa nararanasan na kumain ng mga pagkain na luto sa kahoy, abay, dapat may experience mo na. Kasi magkaiba talaga yun. Areko. So, past 12 na. Late na ang ating tanghalian pero all goods lang naman. Naitawid nila dito kasi natagalan tayo dun mga first timers sa bayan ng Ragay. Kasi nga medyo mahirap maghanap ng mga stores o bangko, mga GCash, Gcashan, ganyan. Medyo mabagal yung proseso kasi syempre, alam naman natin yan. Syempre, probinsya sa atin sa syudad, madali lang yun. Pero syempre, dapat marunong kayong mag-adjust. Kasi may mga lugar na mabilis ang pacing ng buhay at meron din namang mga lugar na pababagal lang. So dapat marunong kayong mag-adjust lalo na pag kayo ay bumabiyahe ng ganito. Hindi lagi bawat lugar na pinupuntahan nyo pare-pareho yung pacing ng mga nangyayari. So adjust lang. First time ni Bro Mossy matitikman ang luto mo sa tagal-tagal niyo magkaibigan. Ang sistema namin sa pagkain, sharing kami. Mas nakakatipid kasi kami kapag kami ay namamalengke kaysa yung kumakain kami sa labas. Pero may mga pagkakataon din na hindi namin matiis ang aming mga sarili. Kakain din naman talaga kami sa labas. Pagkatapos ng 3 araw natin pagsistay sa isla, ay kailangan na natin bumalik sa mainland para naman tumungo sa panibago nating destinasyon. At yung ating next destination ay dito lang din ulit sa Naga dahil ngayong araw ay naka-set tayo na i-meet ang mga sumusuporta sa atin, ang mga first timers sa Pacol
Naga City. Kumbaga nilaan naman itong araw na to para magkaroon ng meet up and kung sino yung mga gusto maki-join na mag-camping sa amin for 3 nights and 2 days sa isang campsite. Happy Campsite yung pangalan ng lugar. Ay yun ang mga kaganapan ngayong araw. Sige, okay na. Maraming salamat. Yung, di sumayad. Wait lang, magpapaalam lang tayo sa ating okay, wait, papaalam lang tayo. Kasi tayong tatlong sasakyan, tayo ay Panaga City na. Si Bro Mosi ay babalik na siya ng Marikina. Bro, see you soon at salamat. Balitaan mo ako pag magbibisayas ka. Oo, sige. Yung kakainan nyo, yan lang. Oo, 1 kilometer na sa kaliwa. Oo, sige. Chat-chat. Chat-chat tayo kung susunod ka sa amin sa Visayas, edi kita-kita na lang tayo doon. Okay, thank you bro. Thank you din tayo kay Kuya Tony. Thank you. Maraming salamat. Abo. Kita tayo sa Marikina pagbalik. Alright. Yuan, bro. Thank you and see you soon. Next episode ay tutungo naman ang ating van life sa Pacol, Naga City. 3 araw at 2 gabi na ilalaan natin sa mga first timers, sa mga taong sumusuporta sa atin dito sa Bicol. Papakilala ko sa inyo yung kapatid ko. What's up mga first timers? Let's go! Sasalubungin natin ang kinabukasan. Kahit hindi gwapo, kahit na di matalino, Every color